sa pagmamahalan natin. Ang Diyos ay ating kapiling, pag-ibig niya'y lulubusin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong na ayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa, siya'y nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapabibilang sa mga pinaghaharian niya. At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga ang katabi ng magandang umaga. Mga kapatid, tayo pong lahat ngayon ay nagkakatipon bilang isang pamilya, bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eucharistia ngayon pong ika-27 linggo sa karaniwang panahon. Nararapat lamang po na sa pagtitipon na ito, tayo ay magbigay papuri, pasasalamat sa atin pong mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya bigyan po natin siya ng isang malakas na palakpak. Mga kapatid, kung napakinggan po natin maigi ang ating mga pagbasa para sa araw na ito po ay nagpapatungkol sa Diyos bilang tagapaglikha ng pamilya at ng isang relasyon. Tandaan natin mga kapatid na ang bawat isa sa atin ay napabibilang sa isang pamilya o nagmula sa isang pamilya. At ang pamilya po ay nilikha ng Diyos. Pero nangangahulugan din mga kapatid ng nilikha ng Diyos ang pamilya at ang isang relasyon, hindi niya ito pinabayaan. Kundi kasabay ng paglago ng pamilya, kasabay ng paglago ng isang relasyon,
nandoon ang Diyos. Nandoon si Jesus. Kaya, ang isang pamilya ay isang regalo mula sa Diyos. Ang isang relasyon, ang isang ugnayan, ay isang regalo mula sa Diyos na dapat nating pagkaingatan, dapat nating itago, at dapat nating payabungin. If every family is a gift from God, and every relationship is a gift from God, therefore, this relationship, this family, must be nourished, must be treasured in our life. Pero aminin po natin o hindi mga kapatid, na ang bawat isang pamilya o ang bawat isang relasyon, hindi po perpekto. Meron ho bang pamilyang perpekto? Meron po bang pagsasamang perpekto? Meron po bang relasyon na perpekto? Wala. Pero tandaan natin mga kapatid, sa kabila ng hindi pagiging perpekto ng pamilya at relasyon, may mga bagay upang mas mapayabong natin at mas mapaganda natin ang ating pamilya. Una, kung walang perpektong relasyon, walang perpektong pamilya, ano ang nagpapaganda sa isang pamilya at relasyon? Una, ang salitang katapatan. Pakiulit niya, katapatan. Meron pa bang tapat sa mga tao ngayon? Meron pa bang tapat sa kanilang pangako sa mga oras na ito? O madalas nating sinasabi, Father, tanghali na lang ang tapat. Marami na pong nasirang pamilya dahil nawala ang katapatan. Marami na pong naulilang anak dahil nawala ang katapatan ng mag-asawa sa isa't isa. Marami na po ang nasirang buhay dahil nawala ang katapatan sa isa't isa. Ang mag-asawa, ang isang relasyon, humaharap sa Diyos at nangangakong magsasama sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya hanggang sa dulo ng inyong buhay. Pero aminin po natin o hindi, may mga pagkakataon na kapag ang pagsasama, ang isang relasyon o ang isang pamilya humarap sa pagsubok, humarap sa hirap, humarap sa sakit, napakabilis nating umayaw. Napakabilis nating sumuko. Pero kung titingnan natin mga kapatid, yung pagiging tapat natin sa isa't isa, yung pagiging tapat natin sa ating pamilya, sa ating asawa, dapat sumalamin sa katapatan ng Diyos para sa atin. Tandaan natin ang katapatan ng Diyos, na ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaan at iiwan. Pero ilang beses nating saktan ng Diyos, ilang beses man nating pahirapan ng Diyos, ilang beses man tayong magkasala kay Jesus, tapat siya sa atin. Kaya mga kapatid, isang sekreto sa isang masayang pagsasama, sa isang masayang pamilya, ay ang pagiging tapat sa isa't isa. Sabihan mo nga yung katabi mo, maging tapat ka.
parang mahina. Ano? No? Maging tapat ka sa lahat ng mga bagay na iyong ginagawa. Dahil ang katapatan magdadala sa isang magandang ugnayan. Ang katapatan magdadala sa isang magandang relasyon. Ang katapatan magdadala sa isang magandang pamilya. Pangalawang bagay, ang salitang kapakumbabaan. Pakiulit niya po. Parang mahina. No, pakiulit niya, kapakumbabaan. Sa isang relasyon, kagayang aking nabanggit, sa isang pamilya, hindi po natin maiiwasan na minsan tayo ay magtatalo-talo. Minsan nga lang ang mga magkakapatid nagtatalo-talo kung sinong may hawak ng remote ng telebisyon. Minsan ang mga magkakapatid mag-aaway pa yan kung sino ang makakakuha ng malaking parte ng manok sa ulam. Minsan nga ang mag-asawa, mag-aaway pa yan kung sino ang mas mahal sa kanila ng kanilang mga anak. Sa madaling salita, kahit sa mga maliit na bagay, merong mga pagtatalo sa isang pamilya. Merong mga pagtatalo sa isang relasyon. Pero ang nagpapaganda sa isang relasyon at sa isang pamilya ay ang hindi kawalan ng pagtatalo, kundi ang nagpapaganda rin sa isang pamilya at relasyon ay ang pagkakaroon ng disposisyon ng kapakumbabaan at pagpapatawad. Bakit maraming pamilya ang nagkakawatak-watak? Dahil walang kakayanang magpakumbaba. Bakit maraming pamilya ang nagkakawatak-watak? Dahil nawawalan na ang kakayanang magpatawad. Magkapatid laban sa magkapatid. Magkadugo laban sa magkadugo. Ano ang pinag-aawayan? Mana, pera, utang. Pero mga kapatid, ang kapakumbabaan mahalaga. Dahil ang bawat isa naman sa atin may kakulangan, may kahinaan. Kung tatanggapin lang natin ang kahinaan ng bawat isa at pupunan ng kakulangan ng bawat isa, ang relasyon, ang pamilya, magiging maganda. What makes a relationship or family beautiful is not the absence of conflict. But what makes a family and relationship beautiful is the presence of forgiveness. Katapatan, kapakumbabaan, at ang panghuli, kakayanang magmahal. Kapag ako po ay nag-i-interview ng ikakasal, ang madalas ko pong itinatanong sa kanila, bakit kayo magpapakasal? Minsan po, napakadami nilang sagot na sinasagot sa akin. Ang sasabihin nila, kasi Father, match na match kami eh. Parehas kami ng hilig, parehas kami ng gusto, parehas kami ng ginagawa. Kaya paulit-ulit ko rin tinatanong, bakit kayo magpapakasal? Bakit ba nagpapakasal ang isang lalaki at ang isang babae? Di ba dahil sa pagmamahal? Kaya nga minsan meron akong muntik hindi kasal. Dahil hindi nila mabanggit na mahal nila ang isa't isa. Pero kung ang pagsasama ay nakaugat sa pagmamahal, anong klaseng pagmamahal?
Ang klase ng pagmamahal dapat na meron sa isang relasyon at sa isang pamilya ay ang pagmamahal ng Diyos sa atin. At ano ang pagklase ng pagmamahal ng Diyos sa atin? Ibinigay ng Diyos ang kanyang nag-iisang anak. At yung kanyang nag-iisang anak bilang Diyos, ibinigay ang buhay. Dahil ganoon ang tunay na pagmamahal. Hindi lang yan patungkol sa pagroromansa o yung romantic love, kundi yung pagmamahal na kaakibat ang sakripisyo, kaakibat na may kakayanang ibigay ang buong sarili sa pamilya, sa karelasyon, at sa taong minamahal. At yun minsan ang kulang na sa loob ng isang relasyon, sa loob ng isang pamilya. Oras na nawala ang kakayanang magsakripisyo, para mo na ding sinabing nawala ang kakayanan mong magmahal. Mga kapatid, meron po ba dito mga mag-asawa? Nasaan po ang mga mag-asawa? Itaas ang kamay. Katabi niyo po ba yung asawa ninyo? Sigurado po kayo? Sabihan niyo nga ho yung asawa niyo, mahal kita. Ba't parang diring-diri yung iba? Ano? Sabihin mo, mahal kita. Anong sagot? Tanungin niyo ulit, mahal mo ba ako? Anong sagot? Oo ba? Oo. Tanungin mo, pwede ka bang mamatay para sa akin? Tanungin mo ulit. Anong sagot? Mauna ka? Hindi, di ba? Kasi kung ganun ang sagot na mauna ka, baka mali ang pagmamahal o hindi pagmamahal. Sa pamilya, ang mga magulang handang gawin ang lahat para sa kanyang pamilya. Kaya nga, marami tayong mga OFWs. Pumupunta sa iba't ibang bansa. Mahirap yun. Masakit para sa kanila. Pero bakit nila napaglalagpasan? Dahil sa pagmamahal sa kanilang pamilya. Mga anak, kayo mga estudyante ng Nazarene Catholic School, huwag niyo ko ipahiya. Mahal niyo ba ang magulang ninyo? Mabuti naman. Pero huwag niyo lang sabihin mahal ninyo ang magulang ninyo, kundi ipakita ninyo sa mga sakripisyong ginagawa ninyo sa pag-aaral ng mabuti. Ano ang nagpapatibay sa isang magandang pamilya at relasyon? Katapatan, kapakumbabaan, at kakayanang magmahal. Sa misang ito, mga kapatid, ipagdasal natin ang ating mga sariling pamilya, ang ating mga magulang, ang ating mga kaibigang may pamilya, at may hinaharap na pagsubok sa kanilang ugnayan at relasyon sa isa't isa. Nawa, sa tulong ng mahal na pong Jesus Nazareno, mapagtibay ang kanilang ugnayan, ang kanilang pamilya, sa kakayanan nilang maging tapat, magkaroon ng kakayanang magpakumbaba, at higit sa lahat, maging mapagmahal, kagaya ng pagmamahal ng Diyos para sa isa't isa. Amen.